Naririnig pa sa buong simbahan ang tugtog ng wedding march nang biglang huminto ang convoy ng groom. Sa loob ng limousine, nanginginig ang kamay ni Alexander Monteverde habang hawak ang cellphone. Isang boses ng batang umaalingaw-ngaw. Pa, alam niyo po bang may anak kayo? Ang mama ko po, hindi na po gumigising sa ospital. Natigilan siya. Sa altar, naghihintay ang bride na si Celine habang nagkakagulo ang media sa labas. Alexander? Ano ginagawa mo? Sigaw ni Celine. Pero malamig na ang tinig ng bilyonaryo. Turn the car. Dalhin niyo ako sa ospital. Ngayon din. At doon nagsimula ang pagkawasak ng kasal ng taon. Ang buong bansa ay abala sa wedding of the century. Ang pangalan ni Alexander Monteverde at Celine Ortigas ay tila trending sa bawat social media feed, sa bawat tabloid at bawat primetime news segment. Sa St. Cecilia Cathedral, nagtipon ng mga bisita, mga kilalang personalidad, socialites at press, upang masaksihan ang pinaghandaan na kasal. Ang red carpet ay kumikislap sa ilalim ng araw, habang ang mga kamera ay abala sa pagkuha ng bawat anggulo. Sa loob ng limousine nakaupo si Alexander, nakasuot ng puting tuxedo na may silver lining. Hawak niyang manibela ng kanyang damdamin sa loob. Tila may bigat na hindi kayang tanggalin ng kahit pinakamahal na designer suit. Ang mga mata niya, bagamat nakangiti sa kamera, may lamig na pilit tinatago. Ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig at bawat segundo sa traffic ay parang bumabalik sa kanya ang nakaraang buhay. Ang mga alaala na gusto niyang itago. Sa kabilang panig, abala naman ng mga bodyguard sa pagpapanatili ng seguridad. May mga briefcase ng dokumento. May mga cellphone na abala sa group chat ng Monteverde. At sa tabi niya, nakatingin sa simbahan sa labas ang driver. Sir, 5 minutes na lang po. Ready na ang lahat doon. Mahina niyang sabi. Si Alex ay ngumiti. Pilit para maipakita ang kalmadong imahe. Pero sa loob niya, may kaguluhan na hindi maipaliwanag. Sa bawat flash ng camera mula sa labas, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Isang responsibilidad na hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Sa harap niya ay nakahain ng bouquet ng bulaklak na pinaghandaan ni Celine. Alam niya kung gaano siyang ka-public figure. Lahat ng kilos at ngiti niya ay sinusubaybayan, tinatasa at pinag-uusapan. Pero sa puso niya, may nakatago siyang lihim. Isang bagay na kahit sino pang pilit ngumiti ay hindi mawawala sa kanyang isip. Sa limousine, tumahimik siya sandali. Iniisip ang bawat detalye ng araw na ito. Ang mga press, ang mga bisita, ang paparazzi sa labas ng cathedral, at ang mga kaibigan ni Celine na abala sa social media updates. Para sa lahat, ito ang araw na dapat puno ng saya. Pero para sa kanya, ito rin ang araw ng takot, pangamba, at isang hindi matitinag na guilt. Handa ka na ba, sir? Tanong ng bodyguard. Halatang naiilang sa tensyon sa paligid. Oo, handa na. Sagot naman ni Alex. Ngunit ramdam sa tono ang kabog ng dibdib at kaba na hindi niya kayang itago. Iniwas siyang tingin sa rearview mirror. Nakatitig sa simbahan na unti-unting lumalapit sa window. Ang bawat detalye, ang red carpet, ang flashing lights, ang mga bisita ay tila nagiging backdrop lang sa isang eksena na hindi niya pinili. Habang nakaupo sa limousine, naalala niya ang mga nakaraang relasyon, ang mga nakaraang pagkakamali, at ang isang tao na matagal nang nawala sa kanyang buhay, si Isabel. Ang ngiti niya ngayon ay maskara lang, at sa kabila ng perpektong larawan sa labas, ramdam niya ang pagkasira ng isang bagay na hindi niya na mababalik. Sir, paparating na ng simbahan, ready na ang lahat? Sabi ng driver, sinisiguro na maayos ang pagdating. Si Alex ay tumingin sa labas.
sa mga flashing cameras at excited na crowd. At para bang narinig niya ang sariling tinig na sinasabi sa kanya, "Ito ba talaga ang gusto mo? O may mas mahalaga ka pang dapat gawin?" At doon, sa gitna ng limelight, habang ang limo ay papalapit sa simbahan at ang mga bisita ay abala sa pagkuha ng bawat anggulo, tumunog ang cellphone ni Alexander. Ang screen ay nagpakita ng pangalan na hindi niya inaasahan. Isabel. Sa sandaling iyon ay nanigas siya. Ang ngiti niya, ang pagkakalapat ng tuxedo sa katawan niya, at ang ayos na buhok ay biglang naging mahalaga. Sa loob ng limousine nag-iba ang hangin. Ang kasal ng taon, na abala ang buong bansa ay biglang nagkaroon ng kakaibang twist. Siya ay nakatingin sa cellphone, hindi makapaniwala sa narinig niya. Ang boses sa kabilang linya ay boses ng isang bata. Nag-iwan ng gap sa puso niya. Isang tawag na pwedeng magbago ng lahat. Ang kanyang buhay, ang kanyang pamilya, at ang araw na dapat ay perpekto. Tahimik ang Monteverde Mansion sa hapon na iyon. Ang malaking sala ay puno ng mamahaling muebles. Makintab na sahig at ang halimuyak ng kape at pastries na dumadaloy mula sa kitchen. Sa gitna naman ng sala nakaupo si Alexander Monteverde. Nakatuksido, hawak ang folder ng mga huling detalye para sa kasal. Sa kabilang dulo nakatayo naman si Tita Maricar. Elegante sa kanyang long gown. May halong pagkabahala at determinasyon sa mga mata. "Alex," panimula ni Tita Maricar, tumitig sa pamangkin. "Alam mo, gusto ko siya. Yung isang taong may malaking bahagi sa buhay mo dati. Si Isabel." Nanlaki ang mga mata ni Alex, pero pinilit niyang manatiling kalmado. Ang dating nobya niya, isang nurse na tapat at may pusong malambot, ay bigla na lang nawala. 8 taon na ang nakakaraan. Sa mga sandaling iyon, ramdam niya ang bigat ng bawat salita ng tiyahin. Narinig ni Celine ang pag-uusap mula sa gilid. Habang hawak ang kanyang tablet at inaayos sa mga detalye ng rehearsal, hindi niya inaasahan na sa ganitong pagkakataon, mababangkit muli ang pangalan ni Isabel. Sa loob ng sarili, ramdam niya ang tensyon at kabalisahan ng nobyo. "Alex," patuloy pa ni Tita Maricar, "si Isabel, nurse siya at napaka-dedikado niya sa trabaho. Palagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba bago ang sarili niya. Talagang may puso siya. At nakita ko kung gaano siya ka-importante sa'yo noon." Si Alex naman ay huminga ng malalim. "Tita, naiintindihan ko. Pero iyon ay matagal na. Marami na rin nangyari mula noon. Hindi ko alam kung paano haharapin yon. At mas pinili kong itago na lang ang sarili ko." Ngunit kahit hindi niya gustong aminin, ramdam niya ang guilt. Ang bawat ngiti at tawa ni Isabel sa alaala niya ay parang nakatingin sa kanya mula sa nakaraan. Hindi niya alam kung paano haharapin ang pagkawala at bigla ang pagkawala niya. Kaya pinili niyang lumayo at itago ang lahat sa likod ng pagiging Monteverde. Tinitigan siya ni Tita Maricar ng matagal, parang sinusuri, hindi lamang ang mukha niya kundi pati ang puso niya. "Alex, naiintindihan ko may mga dahilan ka noon. Pero hindi mo pwedeng kalimutan ang nakaraan. Si Isabel ay espesyal. Marami siyang pinagdaanan. At para sa akin, talagang nararapat lang na kilalanin mo ang kabutihan niya. Hindi ko sinasabing bumalik ka sa kanya, pero wag mong baliwalain ang nangyari noon." Narinig ni Celine ang tono ng tiyahin. May halong paghanga at pag-aalala. Napansin niya ang tensyon sa mukha ni Alex. Pilit man siyang umiti, ramdam niya ang bigat sa mga mata nito. Parang may anino sa nakaraan na hindi pa nalulutas. Isang bagay na kahit pilit niyang itinago ay muling bumabalik sa harap niya. "Huwag mong sayangin ang kasalukuyan mo," dagdag ni Celine na lumapit kay Alex. Hinawakan ang braso niya. "Alam kong may nakaraan ka at ramdam ko yon. Pero ang nakaraan ay nakalipas na. Kailangan mong harapin na ngayon. Ang kasal, ang buhay natin. Hindi pwedeng laging nakatali sa nakaraan." Si Alex ay tumingin sa kanyang mga kamay.
Ang bawat salita ng tiyahin at ni Celine ay parang bumabalot sa kanya. Alam niyang tama si Celine. Dapat niyang harapin ang kasalukuyan. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang guilt. May mga bagay noon na hindi niya naaayos. May mga alaala na hindi niya natapos. At ang bawat hakbang papunta sa kasal ay nagiging paalala ng mga pagkukulang niya noon. Si Tita Maricar ay ngumiti ng bahagya, parang may tinatagong damdamin. Hindi ko naman sinasabi na bumalik ka, bulong niya. Pero kilalanin mo siya bilang tao. Siya ay isang nurse, maalaga at may pusong tapat. Napakaganda ng karakter niya. At nakikita ko kung gaano ka rin naaapektuhan noon. Si Alex ay tumango lamang. Pilit pinipigilan ng emosyon na sumiklab. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Ang nobya niya na abala sa paghahanda ng perpektong kasal, ang pamilya na nakatingin sa kanya, at ang anino ng nakaraan na biglang bumabalik sa harap niya. Celine, bulong niya sa sarili ngunit ramdam ang bigat sa kanyang boses. Hindi lang basta nakaraan. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag. At kahit pilit kong itago, naroon pa rin ang alaala. Alex, sabi ni Celine, tumingin ng diretso sa kanya. Lahat tayo may nakaraan, pero may limitasyon ng bawat isa. At ako, handa akong intindihin ang nakaraan mo. Pero kailangan mong gawin ang tama ngayon. Huwag mo sirain ang kasal ng taon dahil sa anino ng nakaraan. Si Alex naman ay tumango, hawak pa rin ang folder. Huminga ng malalim at iniisip ang bawat salita. Alam niyang may kailangang harapin. May dapat ayusin sa sarili niya. At may buhay na dapat protektahan. Ang nakaraan, kahit hindi na malinaw sa iba, ay nagbabalik sa kanya sa pinakamabagbag na paraan. Isang paalala ng pagkukulang at hindi natapos na kwento. Ang maluwag na limousine ni Alexander Monteverde ay dumadaan sa kahabaan ng EDSA. Halos walang humpay ang traps ng paparazzi sa labas. Sa loob, si Alex ay nakaupo sa leather seat. Hawak ang cellphone at ang folder ng huling detalye para sa kasal. Ang paligid ay tahimik. Ang engine ay malumanay ang tunog, ngunit ramdam niya ang tensyon sa dibdib. Hindi niya iniisip ang mga kamera o press sa labas. Ang bawat flash ay parang background noise lamang sa isang mundo na biglang nagiging maliwanag at mabigat sa isang iglap. Ang kasal ng taon, ang mga plano, ang mga ngiti ng pamilya. Lahat ay napalitan ng isang paalala mula sa nakaraan. Biglang tumunog ang cellphone niya. Ang tunog ay matinis at hindi niya inaasahan ito sa ganitong sandali. Kinuha niya ang phone at tumingin sa screen. Ang pangalan na lumitaw ay pamilyar. Maliban sa boses sa kabilang linya na mabilis niyang nakilala bilang isang batang lalaki. Hello? Sagot niya na mahinang boses. Hello po sir, ako po si Liam. Wika ng bata na nanginginig at halatang natataranta. Alam niyo po ba na kayo ang tatay ko? Ang mama ko po kasi si Isabel, nasa ICU po siya, hindi pa po siya gumigising. Naliga si Alex. Ang mundo sa loob ng limousine ay biglang huminto sa kanya. Ang ilaw mula sa dashboard ay kumikislap ng mas maliwanag. At ang tunog ng engine ay tila napakatahimik sa kanyang mga tenga. Ang lahat ng galak, ang excitement ng kasal, at ang mga mata ng media, at ang mga ngiti ng pamilya ay biglang napalitan ng kaba at panik. Liam, nasan ka ngayon? Tanong niya na halos hindi makapaniwala, habang ang mga kamay ay nanginginig at mahigpit na hawak ang phone. Nasa ospital po kami, nasa ICU po siya. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Please po. Ang boses ng bata ay puno ng urgency at pag-asa. Turn the car around, now. Utos ni Alex sa driver. Malamig at puno ng determinasyon. Walang puwang sa boses niya para sa delay. Ang kanyang katawan ay nanginig. Ang dugo ay bumibilis sa pagdaloy. At ang isip niya ay umiikot sa isang segundo. Buhay o kamatayan ng isang taong mahal niya noon. Walang iniwan na duda si Alex. Ang mga alaala ni Isabel, ang kanyang kabaitan,
tapang at dedikasyon bilang nurse ay bumalik sa kanya ng malinaw. Kasabay ng guilt na matagal niyang itinago. Ngayon, wala nang oras para sa kasal, para sa press, o para sa mga ngiti sa social media. Ang tanging priority niya ay ang ospital at ang batang nagngangalang Liam. Habang nagmamaneho ang driver pabalik sa ospital, tahimik naman si Alex. Nakatingin sa malayong kalsada at pinipigilan ng emosyon. Hindi niya mapigilan ng mabalis sa tibok ng puso. Ang pag-ikot ng isip sa mga tanong, paano kung huli na? Paano kung hindi na siya gumigising? Sa simbahan, ang mga bisita ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga upuan. Si Celine nakaayos sa puting gown, nakatayo sa altar, nakangiti sa mga panauhin at nagbabantay sa orkestra na handa ng tugtugin ang wedding march. Ngunit sa bawat minuto na lumilipas, napapansin ng mga guest ang kawalan ng groom. Nasaan si Alexander? Tanong ng isa sa bridesmaids. Medyo nag-aalala. Nako, baka may delay lang sa limo niya. Sagot ng isa pa. Sinusubukang huwag ipakita ang kaba. Ngunit sa loob ng limousine, ang mundo ni Alex ay umiikot lamang sa isang tawag. Ang buhay ng isang taong matagal niyang iniwan sa nakaraan. At ang bata na ngayon ay tumatawag sa kanya bilang tatay. Nagbabalik ang lahat ng nakaraan sa isang segundo. Liam, I'm on my way. Wika niya sa telepono. May halong promise at panic. Huwag kang aalis sa tabi niya, ha? Nandito ako. Ang limo ay bumilis. Dumadaan sa traffic habang si Alex naman ay tahimik, nakatingin sa harap. Ang isip ay puno ng urgency at determination. Ang kasal ng taon na hindi na mahalaga ngayon. Ang tanging iniisip niya na lang ay ang ospital at ang buhay na nasa panganib. Sa altar, ang music director ay naghihintay na simulan ng march. Ngunit si Alex ay wala pa rin. Ang mga bisita ay nagsimulang magtanong. Ang excitement ay unti-unting napalitan ng pagkabahala. Ang headlines ng media ay magiging isang chismis sa susunod na araw. Bride left the altar. At sa limousine habang papunta sa ospital si Alex, alam niyang isang tawag lamang ang nagbago ng lahat. Ang kasal ng taon ay nauurong sa background. Isang mundo ng glamour at social media. Habang ang tunay na mundo, puno ng buhay at responsibilidad ay nagbukas sa harap niya. Iniwan si Celine sa altar habang si Alex ay bumabalik sa nakaraan at hinaharap ang gimbal na tawag ng kaniyang anak. Ang simbahan ay puno ng liwanag mula sa stained glass windows, habang ang orkestra ay nakahanda ng tugtugin ng wedding march. Ang mga bisita, pamilya, kaibigan at ilang VIP guests ay abala sa pagtingin sa kanilang mga upuan, nakangiti at nag-uusap tungkol sa wedding of the century ng Monteverde Ortigas. Si Celine Ortigas ay nakatayo na sa altar. Nakasuot ng puting gown na kasing puti ng mga bulaklak sa paligid. At bawat galaw niya ay elegante. Bawat ngiti niya ay perpektong naka-frame para sa cameras at social media. Ngunit habang naglalakad ang orchestra conductor patungo sa piano, may kakaibang tensyon sa paligid. Sa labas ng simbahan, ang convoy ng mga limousines ay dumadaan sa kalsada. Ngunit biglang napansin ng mga paparazzi at ng ilang bisita sa mga bintana ng simbahan ang limo ni Alexander. Hindi papasok sa paradahan sa simbahan, kundi biglang lumiko at bumaliktad sa direksyon pabalik sa kung saan. Hindi pwede, bulong ng isa sa mga bridesmaids habang napatingin sa salamin. Parang lumiko ang limo, sigaw ng isa pang bisita, halos hindi siya makapaniwala. Ang mga mata ng press ay mabilis na nakadirekta sa eksena. Habang kumikislap ang camera flashes, si Celine ay nanatiling nakatayo sa altar. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang bawat segundo ay tila tumitigil. Ang groom, ang pinakamahalagang tao sa kanyang kasal, ay wala sa simbahan. Ang excitement at glam ng wedding day ay biglang napalitan ng pagkabigla at kawalan ng kasiguruhan. Alex? Alexander?
Tawag niya ngunit alam niyang malamang ay hindi siya maririnig sa lapis na layo at trap ng paparazzi. Ang bawat halakhak, bawat kamera, bawat bisita, lahat ay nakatutok sa kawalang galang na eksena. Sa labas, ang media ay pabilis na nag-post ng breaking news. Mga headlines sa social media, online articles at live feeds ay nagsimulang magpakalat. Iniwan sa altar, Alexander Monteverde, groom of the century, biglang umalis. Bilyonaryong groom, mysterious na lumiko ang limaw papunta kung saan. Celine Ortigas, nakatayo sa altar habang nag-aantay, shock at embarrassment sa wedding of the century. Ang mga bisita ay nag-uusap na may pagkagulat at hiya. Ang mga biyanan ni Celine na naabala sa paghahanda ng grand event ay umaatungal sa kahihiyan. Anong nangyayari dito? Paano niya nagawa ito sa harap ng buong pamilya at media? Galit na bulong ni Mrs. Ortigas, ang ina ni Celine, habang pinagmamasa ng simbolo ng pagkawasak ng kanilang carefully planned wedding. Samantala sa Celine, bagaman nakatayo ng elegant, ay ramdam ang tensyon at panghihina ng excitement. Ang glamour, ang sayang nakapaloob sa bawat detalye ng kasal, ay biglang naglaho. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa direksyon kung saan dapat dumating si Alex, ngunit wala. Ang bawat segundo na lumilipas ay nagiging mas matindi ang tensyon. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan at ang mga cameras ay patuloy sa pag-flash. Sa kabila ng lahat ng ito, si Alexander Monteverde ay nasa ospital. Hindi nakikita ng sino man sa simbahan ang kanyang sitwasyon. Ang puso niya ay mabilis na tumitibok, ang kamay niya ay nanginginig at ang isip ay umiikot sa isang pangamba. Baka huli na ang lahat. Baka hindi na gumising si Isabel. Habang tinatahak ang tanaw, papuntang ICU, ang mga monitor na umiilaw ay nagdudulot sa kanya ng halo-halong takot at guilt. Ang lahat ng glamour, cameras, at kasal ng taon ay biglang napalitan ng tanging misyon. Ang alagaan ng isang buhay na mahal niya noon at ngayon ay bahagi na ng kanyang responsibilidad. Alex, kaya mo to. Kailangan mo siyang protektahan. Bulong niya sa sarili habang hinahanap ang batang si Liam na nakatingin sa kanya na may pag-asa sa mata. Ang responsibilidad bilang ama, bilang dating minamahal na Isabel, ay biglang nagdulot ng urgency sa bawat galaw niya. Habang nagmamadali siya sa ospital, alam niyang ang simbahan at ang buong bansa ay abala sa kanyang pagkawala. Ang eksena sa altar, ang pagkabigla ni Celine, ang galit ng biyanan, at ang tsunami ng cameras at media attention ay magiging headline sa susunod na araw. Ang tensyon sa dalawang mundo, ang glitz at glamour sa simbahan, at ang drama at guilt naman sa ospital ay lumalakas. Si Alex na dati groom ng taon ngayon ay simpleng tao na lamang na nagmamadali para sa buhay ng isa niyang minahal at sa batang kailangan niyang protektahan. At sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng lahat ng flash ng kamera, galit ng pamilya, at bulungan ng mga bisita, si Celine ay iniwan sa altar. Hindi alam kung ano ang gagawin. Habang si Alex ay abala sa isang mas malaking krisis. Isang tawag at isang buhay na dapat niyang sagipin. Dumating siya sa ICU entrance ng ospital. Ang malamig na hangin sa labas ay halos nakakaalis sa init ng adrenaline na nararamdaman ni Alex Monteverde sa buong biyahe. Kahit gaano mang karami ang kanyang yaman, ang pakiramdam na iyon na mabilis ang tibok ng puso, ang bawat segundo ay mahalaga, hindi niya naranasan noon. "Follow me, sir." Utos ng nurse sa ICU habang mabilis na naglalakad kasama si Alex. Ang mga sapatos niya ay umikot sa malinis na sahig at ramdam niya ang bigat ng bawat hakbang. Pagpasok sa silid, nakita niya si Isabel. Payat, nakahiga sa bed, naka-oxygen mask at walang malay. Ang buhok niya ay bahagyang nakakalat sa unan at ang katawan niya ay mahina.
nanginginig sa bawat hininga ng makina na kumokontrol sa kanyang paghinga. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang batang lalaki. Mata niya ay malaki, kayumanggi at may hawig sa kanya, si Liam. Ang puso ni Alex ay biglang tumigil sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Alex, bulong niya sa sarili at tila hindi sapat ang salita para ipaliwanag ang damdamin. Ang lahat ng glamour, kasal, press ay napalitan ng isang realidad na mas matindi sa anumang stress o pressure ng negosyo. Lumapit siya sa bata. Dahan-dahang dumuhod para maging eye level sa kanya. Hi, Liam. Mahinang bati niya. Pilit, kalmado, ngunit ramdam ang kaba ng boses. Si Liam ay tumingin sa kanya, may halong pag-asa at pag-aalala. Kung pwede po, gusto ko po kayong tawaging Papa. Wika niya habang may hawak na maliit na panyo. Pinupunasan ng mga luha niya. Durog ang puso ni Alex. Hindi niya alam kung paanong sasagutin ang damdaming iyon. Ang bawat salita ng bata ay parang kinaroroonan ng guilt na matagal niyang itinago. Ang pagiging mayaman, ang buhay na abala sa negosyo, ang maling desisyon na ginawa niya noon. Lahat ay bumabalik sa kanya sa isang segundo. Liam, wika niya hawak ang balikat ng bata ng dahan-dahan. Pwede ba kitang tawaging anak ko? Ang bata ay ngumiti ng bahagya. Kahit halatang napapaluha pa rin. Si Alex ay hindi makapaniwala. Ang maliit na tao na ito ay bahagi ng nakaraan na matagal niya nang iniwasan. At ngayon ay nakatayo sa harap niya, naghihintay ng kanyang gabay. Lumapit siya kay Isabel, hinawakan ng kamay niya. Dahan-dahang pinisil ang init ng kanyang kamay na hindi pa rin kompleto. Ngunit ramdam niya ang mahina, ngunit matibay na tibok. Ang puso niya ay punong-puno ng takot, guilt at pag-asa sa parehong oras. Hi Isabel, nandito na ako. Bulong niya at pilit na kalmado. Ang bawat salita ay mabigat, ngunit kailangan niya itong sabihin. Kahit hindi gumising ang babae sa harap niya, alam niya na maririnig ito sa ilalim ng mahina niyang paghinga. Si Liam ay napatingin naman sa kanya. Hinawakan ng kamay ni Alex at ngumiti ng bahagya. Papa, andito ka na po. Ang simplicity ng tawag na iyon, Papa, ay bumuhos sa puso ni Alex. Hindi niya kailangan ng ceremony, ng cameras o ng social status. Sa ngayon, ang mahalaga ay ang dalawang taong ito. Ang babae na mahal niya noon at ang batang lalaki na bahagi niya. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ng sarili na umiyak sa harap ng bata. Ang emosyon ay matindi. Guilt, takot, at pagmamahal na nagsama-sama sa isang sandali. Liam, tutulungan ko kayo. Hindi ko hahayaang mawala kayo. Wika niya habang dahan-dahang inayos ang balikat ng bata sa tabi niya. Habang nakatingin sa mahina ngunit buhay na si Isabel, ramdam niya ang pangako. Hindi niya pababayaan ang anak at ang babae na matagal niyang iniwan. Ang lahat ng kanyang ambisyon, business empires at kasal sa simbahan ay biglang naging secondary. Sa ngayon, ang mundo niya ay umiikot lamang sa dalawang tao sa harap niya. Si Liam ay lumapit sa kanyang dibdib. Pinipilit hawakan ang braso ni Alex. Promise po, Papa. Tutulungan niyo po si Mama? Ngumiti si Alex sa maliit na bata. Halos hindi naman makapaniwala sa bigat ng responsibilidad, ngunit ramdam niya sa puso niya na handa siyang gawin ito. I promise, Liam. Gagawin kong lahat para sa inyo. Sa mga sandaling iyon, ang mundo ni Alex ay nagbago. Ang lahat ng glam at press sa kasal ay napalitan ng tunog ng monitor sa ICU. Ang hininga ni Isabel at ang halakhak at luha ng batang lalaki na ngayon tinawag siya bilang Papa. At kahit walang nakakaalam sa labas, sa loob ng maliit na ICU room, isang bagong yugto ng buhay at responsibilidad ang nagsisimula para kay Alexander Monteverde. Ang dating groom ng taon ngayon ay isang ama,
handang harapin ang nakaraan at simula ng isang bagong kabanata kasama ang dalawang taong mahal niya. Tahimik ang ICU room. Ang tanging tunog ay ang umihip na aircon at ang patuloy na beep ng monitor sa tabi ni Isabel. Nakaupo si Alexander Monteverde sa gilid ng kama. Hawak ang kamay ng babae ng dahan-dahan. Habang iisip niya ay bumabalik sa nakaraan, isang panahon na puno ng lihim, takot, at desisyon na hindi niya naiintindihan noon. 8 taon na nakakaraan, si Isabel ay nagmamadali at puno ng pangamba. Alam niya may dapat siyang iparating kay Alex, isang lihim na magbabago sa buhay nila magpakailanman. Bago ang lahat, nagpadala siya ng sulat kay Alex. Ang sulat ay puno ng katotohanan na siya'y buntis, damdamin at pangako, ngunit hindi niya alam na may panganib sa daan pa uwi. Ngunit sa isang trahedya, si Isabel ay naaksidente. Agad siyang dinala sa ospital. At sa buong mundo, lalo na sa pamilya ni Alex, ipinagkakalat na siya ay patay na. Ang sulat niya, puno ng kahalagahan, ay nakuha ng ama ni Alex. Alam ng matandang Monteverde na kung malaman ni Alex ang laman nito, pwede itong magdulot ng kaguluhan sa pamilya at reputasyon. Kaya, itinago niya ito. Sinadyang ilagay sa ligtas ngunit malayong lugar. Sa opisina ng Monteverde Mansion, hawak ni Alex ang liham na hindi niya mabasa ng buo. Tanging mga maliliit na bahagi lamang ang napansin niya. Mga pangungusap na nagdudulot ng kalituhan, ngunit hindi malinaw ang kabuoang mensahe. Mas mabuti na malaman mo na lang lahat kapag handa ka na. Sabi noon ng kanyang ama, malamig at walang puwang sa pagtutol. Si Alex naman noon ay nagtanong, paano naman si Isabel? Paano nangyari sa kanya? Panatilihin mo muna sa isip na may mga bagay na hindi pa dapat ilantad. Tugon naman ng kanyang ama. Sa puso ni Alex, may halo ng galit, panghihinayang at guilt. Alam niya na ang desisyon ay para sa proteksyon ng pamilya. Ngunit hindi niya maiwasang maramdaman na may iniwan siyang mahal sa isang panaginip na hindi niya natapos. Ang bawat gabi ay nagiging mas mahirap. Habang iniisip niya si Isabel, ang tapang at kabaitan niya at ang nakaraan nila na unti-unting nagiging malabo sa dami ng lihim. Balik sa kasalukuyan sa ICU room. Ngayon nakaupo siya sa tabi ni Isabel sa ICU. Ang batang lalaki sa tabi ng kama, si Liam may nakatitig sa kanya na may halo ng pag-asa at takot. Kahit hindi pa niya alam ang katotohanan na siya ang tatay, ramdam ni Alex ang bigat ng responsibilidad sa presensya ng bata. At doon nang tiningnan niya si Isabel ng mas malapitan, tumigil ang mundo niya sa ilang segundo. Ang babaeng akala niya ay patay na ipinalabas noon sa lahat, ay buhay pa pala. Hindi naman makapaniwala si Alex. Buhay pa. Buhay pa siya. Bulong niya sa sarili. Hawak ang kanyang ulo nang tila ayaw maniwala sa nakikita. Ang init ng takot, guilt at relief ay sabay-sabay na dumadaloy sa kanyang katawan. Si Liam ay lumapit sa kanya. Hawak ang maliit na kamay. Papa, tutulungan niyo po ang mama ko, diba? Halos hindi pa niya alam kung sino si Alex. Ngunit ramdam niya na may adulto na makakatulong. Nanigas ang puso ni Alex sa damdamin. Hindi niya alam kung paanong sisimulan. Ang dami ng taon na lumipas. Ang lihim na itinago ng ama niya at ang biglaang realidad na may anak siya na hindi niya kalala. Ang bawat sandali ay parang bumagsak sa kanya. Huminga siya ng malalim. Pilit, kalmado. Hindi kita pababayaan, Isabel. Hindi rin kita pababayaan, Liam. Bulong niya at hawak ang kamay ng babae at tinutulungan ng batang lalaki na huminga ng mas mahinahon. Ang flashback ng Liam at ang alaala ng pagkawala ni Isabel ay bumabalik. Kung hindi to tinago ng ama, maaaring nauna na silang nagkausap. Ngunit ngayon may pagkakataon siya na itama ang lahat. Kahit nahuli na ang lahat ng nakaraan.
Huminga si Alex ng malalim. Pinipigilan ng luha. Ang nakaraan ay puno ng pagkakamali, ng lihim at ng mga desisyon na hindi niya kontrolado. Ngunit ngayon, may pagkakataon siyang bawiin at simulan ang bago. Isang bagong kabanata kasama ang babae na mahal niya at batang hindi pa niya kilala bilang anak niya. Sa tahimik na ICU room, hawak ang kamay ni Isabel at Liam. Ramdam ni Alex ang bigat ng responsibilidad at ang simula ng bagong yugto ng kaniyang buhay. Ang nakaraan ay nagbigay ng lesson, ngunit ang hinaharap ay nakasalalay sa kanyang mga kamay. Ilang araw nang lumipas mula nang dalhin si Isabel sa ICU. Ang bawat sandali ay punong-puno ng kaba at pag-aalala. Kahit gaano mang karami ang kanyang pera, kahit gaanong kabilis ang kanyang limusina at koneksyon, wala pa ring gamot na makakawala sa takot ng isang ama at ng isang lalaki na muling makakita ng kanyang minamahal matapos ang mahabang taon. Si Alex ay halos hindi na nakakatulog. Nakaupo sa gilid ng kama ni Isabel. Minamasdan ang bawat paghinga niya. Tinitingnan niya ang maliit na monitor na tinitignan ng bawat heartbeat at hininga ng babae. At bawat beep ay parang musika ng pag-asa at takot sa parehong oras. At doon biglang nagbago ang tono ng monitor. Ang malakas at regular na beep ay nagbago sa medyo mabilis at matibay. Ang mga mata ni Alex ay nagpakita ng halong gulat at pag-asa. Gumising na siya. Bulong niya sa sarili. Halos hindi makapaniwala. Dahan-dahan bumuka ang mga mata ni Isabel. Malabo, ngunit malinaw ang pilit na nakatingin kay Alex. Ang pagkagising niya ay parang maliit na himala sa mata ni Alex. Ang babaeng matagal nang nawala at akala niyang nawala na sa mundo ay buhay pa, nakaharap sa kanya. Ngunit hindi tulad ng dati, ang kanyang mga mata ay may halo ng pagkalito. Sino ka? Bulong niya. Hindi pa malinaw ang pagkilala sa paligid. Isabel, ako to, si Alex. Wika niya ng dahan-dahan. Hawak ang kamay niya ng mahinahon. Ramdam ang init at proteksyon. Andito na ako. Hindi kita pababayaan. May bahagya na mangiti sa mukha ni Isabel. Ngunit halata ang kahinaan at confusion. Ang memorya niya ay malabo. Tila ilang peraso lamang ang bumalik. Tanging pangalan ng anak niya at ilang alaala ng nakaraan kay Alex ang naaalala niya. Si Alex ay napakalma. Ramdam ang bigat ng responsibilidad na ngayon ay mas malakas kesa sa dati. Hindi mo pa maalala lahat. Okay lang. Magsisimula tayong muli. Dahan-dahan. Bulong niya. Sa tabi niya si Liam ay nakatitig rin. Ang maliit na bata ay natutunan ng presensya ni Alex, hindi lamang bilang adulto, kundi bilang isang proteksyon. Hindi pa rin niya alam ang buong katotohanan, ngunit ramdam niya ang seguridad. Lumapit si Alex sa maliit na bata at pinilit na ngumiti. Liam, tutulungan natin ang mama mo. Tama? Tumango naman si Liam, halatang may halo ng takot at pag-asa. Opo, Papa. Habang unti-unting bumabalik ang maliit na alaala ni Isabel, ang mga araw na magkasama sila noon, ang mga simpleng ngiti at halakhak, ramdam ni Alex ang panibagong simula. Hindi niya hahayaan na ang nakaraan ay magiging hadlang. Hindi niya nahahayaang mawalan sila ng isa't isa muli. Isabel, alam kong mahirap ngayon, pero andito ako. Lagi. Wika niya habang dahan-dahang inaayos ang unan at tinitiyak na komportable ang babae. Ang simpleng eksena na iyon ay puno ng pagmamahal at pangako. Kahit pamalabo ang memorya ni Isabel, tumitig siya sa mata ni Isabel. Pinipilit na unawain ang bawat reaksyon. Ang babae na minsang naging sentro ng kanyang damdamin, ngayon ay may dalang sariling trauma, kahinaan ng katawan at memorya. Ngunit para kay Alex, bawat maliit na progreso ay isang tagumpay. Gusto kong bumawi sa lahat ng nawala at sa lahat ng pagkukulang ko noon. Bulong niya sa sarili.
Ramdam ang bigat ng init ng emosyon na matagal niyang tinatago. Ang mga alaala ng liham, ang pagtatago ng kanyang ama, at ang akala niyang pagkawala ni Isabel. Lahat ay nagbigay sa kanya ng aral at determinasyon. Sa mga sumunod na araw, si Alex ay nagdesisyon na ilaan ang sarili niya kay Isabel at Liam. Hindi niya naiikot ang buhay niya sa negosyo at glam ng social status. Ang focus niya ngayon ay ang pamilya na hindi niya alam noon na meron na pala. Lumapit siya kay Liam, hawak ang kamay ng bata at ngumiti. Liam, sa susunod tutulungan natin si mama mo na makarecover. Magkasama tayo, ha? Tumango naman si Liam ng bahagya. At sa simpleng sandaling iyon, ramdam ni Alex na nagsisimula na ang isang panibagong yugto. Isang yugto na puno ng responsibilidad, pagmamahal at pagkakataon para bumawi sa nakaraan. Ang ICU room na dati tahimik at puno ng takot, ngayon ay puno na ng bagong pag-asa. Ang maliit na himala na yon, pagkagising ni Isabel, ang presensya ng bata at ang muling pagkikita nila ni Alex ay nagbigay ng liwanag sa puso niya na matagal nang nawala. Huminga siya ng malalim, hawak ang kamay ng parehong babae at bata. Alam niyang ang landas ay mahirap, ngunit handa na siyang harapin ito. Hindi na lamang siya isang bilyonaryong groom na nagmamadali sa kasal. Ngayon, siya ay isang ama at isang lalaki na handang bumawi at magmahal muli. Si Celine Ortigas ay nakatayo sa kanyang dressing room, nakatingin sa salamin. Ang suot niyang puting gown ay parang simbolo ng kasal na nawala. Ang wedding of the century na dapat ay pinagmamalaki ng buong bansa, ngunit sa halip na saya, ramdam niya ang init ng galit at pagkapahiya. Hindi niya pwedeng gawin to sa akin. Bulong niya, hawak ang kanyang cellphone. Ang bawat pag-scroll sa social media ay nagdudulot ng sakit. Mga litrato ni Alex kasamang isang bata sa hospital ay umiikot sa lahat ng magazine at online platforms. Ang headline ay nagsusumigaw, Billionaire Cheating Scandal. Hindi niya mawari kung paano nagsimula ang gulo. Ngunit ramdam niya na siya ay iniwan sa altar. Ang mga mata niya ay nagniningning sa galit. Bawat tanong sa sarili ay may kasamang panghihinayang. Paano niya nagawa to? Paano siya iniwan ng lalaking dapat ay nagmamahal sa kanya? Agad niyang tinawag ang kanyang PR team. Kailangan nating malaman kung paano nangyari ito. Sinong kumuha ng mga larawan? Sinong kumakalat ng mga ito? Utos niya. Miss Celine, may mga spy photographers po. Sinundan po nila si Mr. Monteverde mula nung umalis siya sa simbahan. Paliwanag ng PR manager. Sigurado? Tanong ni Celine. Hawak pa rin ang kanyang cellphone. 100% po, Miss Celine. Sagot niya ng seryoso. Ang mata ni Celine ay nagniningning ng mas matindi. Hindi siya magpapatalo. Hindi niya hahayaan ang imahe niya, ang reputasyon niya, at ang plano niyang maging asawa ng pinakamayamang lalaki sa bansa ay masisira nang dahil sa kung sino man ang kasama ni Alex. Gawin ninyo ang lahat. Sundan ninyo siya. Kumuha ng litrato. Alam ninyo kung ano ang kailangan ng media. At kung may mapatunayang sira ang kanyang imahe, gagawin natin itong public. Utos niya. Samantala, sa Monteverde Hospital, si Alex ay abala naman sa pag-aalaga kay Isabel at Liam. Hindi niya namamalayan ng paparazzi at ang viral na litrato na kumakalat sa social media. Para sa kanya, ang oras ay nakalaan sa dalawang taong ito. Ang babae at batang matagal niyang hindi nakilala bilang anak niya. Habang naglalaro si Liam sa gilid ng kama, sinubukan ni Alex na ngumiti. Liam, gusto mo ba ng kwento? Tanong niya at hawak ang maliit na manika. Opo pa, sagot naman ng bata na halatang excited. Hindi niya alam na sa labas, bawat galaw niya ay dokumentado. Ang tawa ni Liam, ang simpleng paraan ni Alex sa pag-aalaga kay Isabel, at ang natural na lang bonding ay naging headline
sa lahat ng tabloid at news sites. Habang sinusuri niya ang mga litrato, ramdam ni Celine ang kombensyon ng media sa kanyang kamay. Ang galit ay unti-unting nagiging plano. Alam niya ang tama at mali sa sitwasyon. Para sa kanya, si Alex ay nagkakanulo. Hindi ko siya hahayaan. Hindi sa social media, hindi sa negosyo, at lalo nang hindi sa pamilya ko. Bulong niya na halos sumigaw na sa sarili. Nagpadala siya ng mga spy photographer at private investigators. Sinundan nila si Alex sa ospital. Kuha ang bawat litrato na may bata at babaeng nurse at pinapa-viral sa media. Ang buong bansa ay nagulat at nag-comment. Ano bang nangyayari sa wedding ng taon? At si Alex, naloko na yata. Ang simpleng larawan, si Alex na nakaupo sa tabi ni Liam habang hawak ang kamay ni Isabel ay naging viral instantaneously. Hindi nila alam ang buong konteksto, ngunit sapat na ito para itulak si Alex sa limelight ng kontrobersya. Si Celine ay nakaupo sa kanyang opisina. Sinusuri ang viral news at reaction sa social media. Ramdam niya ang tagumpay sa kanyang plano. Ngunit sa loob niya, may haluring kaba. Alam niya na si Alex ay isang tao na kayang magpigil ng galit at gumawa ng sariling hakbang. Ngunit ngayon, ako ang naiwan sa altar. At siya, kasamang isang nurse at bata. Sa mata ng media, siya ay may kasalanan. Wika niya, hawak ang balikat niya sa pagkakapanatag. Hindi pa tapos ang laban, alam niya. May plano siya at gagawin niya ang lahat para mailagay si Alex sa posisyon ng kahihiyan at galit hanggang sa makuha niya ang gusto, respeto, kapangyarihan at higit sa lahat, ang lahat ng galit na nararamdaman niya. Hindi alam ni Alex ang kumakalat na viral news. Ang focus niya ay si Isabel, ang babaeng akala niya ay patay na noon. Ngunit buhay pa at ngayon ay nangangailangan ng kaniyang suporta. At si Liam, ang batang wala sa isip ang buong katotohanan, ngunit ramdam ang pagmamahal at proteksyon ni Alex. Sa tahimik na ICU, ang mundo nila ay maliit. Simple, puno ng pag-asa, ngunit sa labas, ang social media at tabloids ay nagdadala ng unos na magpapakita kay Alex ng isang bagong klase ng hamon. Ang viral scandal ay hindi lamang simpleng issue sa media. Ito ay magiging simula ng sunod-sunod na komplikasyon mula sa galit ni Celine, na pressure ang pamilya, hanggang sa corporate chaos. Ang bawat larawan, bawat headline at bawat comment ay parang maliit na bomba na magpapalala sa sitwasyon ni Alex. Si Alex abala sa pag-aalaga sa dalawang taong mahal niya. Hindi pa alam na ang buong bansa ay nanonood na pala sa bawat galaw niya. At ang selosang fiancé niya ay nagbabalak ng ganti. Tahimik sa umaga ang Monteverde Group. Ngunit sa likod ng opisina, nag-uumapaw ang tensyon. Ang bawat executive at board member ay abala sa telepono. Nagkukumahog na alamin ang balita tungkol sa viral scandal. Ang pangalan ng kumpanya ay biglang napunta sa gitna ng social media. Billionaire cheating scandal. At ang buong bansa ay nagbabangayan sa kung paano itong makakaapekto sa negosyo. Sa kabilang dako, si Mr. Arturo Ortigas, ang ama ni Celine, ay abala rin sa kanyang opisina. Ramdam niya ang kahihiyan at galit na dulot ng viral scandal. Hindi lamang ito simpleng issue ng personal na damdamin. Naapektuhan din ito ang reputasyon ng kanilang pamilya sa mata ng publiko. Kinansela ko lahat ng business deal sa Monteverde Group. Wika ni Mr. Ortigas sa kanyang board meeting, determinado. Hanggang hindi naaayos ang gulo na to, walang makikipagtransaksyon sa kanila. Sapat na ang kahihiyan na ipasa nila sa amin. Tahimik ang silid. Ang mga executive ni Mr. Ortigas ay nagkatinginan. Alam nilang ang bawat kontrata at proyekto ay nakataya sa reputasyon ng kumpanya. Ngunit malinaw sa kanila na para sa kanilang boss, ang dignidad ng pamilya Ortigas ay mas mahalaga kesa sa pera.
Samantala si Alex naman, nasa ospital, abala sa pag-aalaga kay Isabel at Liam. Tumawag ang kanyang PR team at iniulat ang nangyayari. Lahat ng major business partners ay nakatanggap ng notice mula sa Ortigas Group na kanselado ang lahat ng deals. Huminga si Alex ng malalim. Alam niyang ito ay malaking dagok sa Monteverde Group. Ngunit ramdam niya ang mas malaking responsibilidad sa kanyang pamilya. Hindi ko hahayaang mawala ulit sila sa akin. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasan si Liam na naglalaro sa tabi ng ICU bed. Habang abala sa pag-aalaga kay Isabel, ramdam ni Alex ang tensyon sa kanyang dibdib. Alam niyang kung babalikan niya ang negosyo, baka mawala ang tiwala ni Liam at ni Isabel ay mas lalong mahirapan. Ngunit kung iiwan siya ang krisis sa Monteverde Group, maaaring lumala ang problema sa kanilang reputasyon. Ngunit malinaw sa kanya ang priority, ang pamilya muna. Bulong niya, hawak ang maliit na kamay ni Liam. Basta sila, handa akong harapin ang lahat. Habang nakaupo sa tabi ni Isabel, hawak ang kanyang kamay, nakatingin si Alex sa bata. Liam, gusto mo ba ng kwento bago tayo mag-dinner? Tanong niya. Opo, Papa. Sagot naman ni Liam. Halatang excited kahit na medyo pagod. Hindi niya alam na bawat galaw nila ay kuha na ng media sa labas. Ang simpleng bonding nila ay nag-viral pa sa social media. Ang headline ay mabilis na kumalat. Billionaire cheating scandal. Si Alex abala sa kanyang pamilya. Hindi pa alam ang tindi ng backlash sa labas. Ang mundo ng negosyo ay nagbabalik tanaw sa kanya. Ngunit para sa kanya, ang totoong mundo ay nasa loob ng ICU room. Ang dalawang tao na ngayon ay pinakamahalaga sa kanya. Ang balita ng cancel deals ay kumalat sa buong Monteverde Group. Ang mga executive ay nagkatinginan, hindi makapaniwala sa biglaang pagkansela. Ilang clients ay nagtanong kung may dahilan ba sa likod nito at ang media ay nagbabangayan sa bawat detalye ng viral scandal. Ngunit si Alex ay determinado. Hindi niya hahayaan ng corporate pressures ay makaapekto sa kanyang presensya sa ospital. Ang bawat beep ng monitor ay paalala na ang tunay na mahalaga ay hindi ang pera. Hindi rin ang deals, kundi ang babaeng minahal niya at ang batang ito na sa wakas ay bahagi na ng buhay niya. Habang nag-iisip, ramdam ni Alex ang bigat ng sitwasyon. Kung babalikan niya ang Monteverde Group, baka mapabayaan niya sina Isabel at Liam. Kung iiwan niya ang negosyo sa gulo, maaaring masira ang pangalan ng kumpanya at reputasyon nila. Ngunit sa bawat hininga ni Liam, ramdam ni Alex ang sagot. Una ang pamilya, saka ang negosyo. Ang bawat desisyon ay paalala na ang yaman at titulo ay wala sa harap ng buhay at pagmamahal. Hindi ko hahayaang mawala ulit ang pamilya ko. Bulong niya sa sarili. Hawak ang kamay ni Liam. Kung kailangan, gagawin ko ang lahat para protektahan sila, kahit na mahirap. Sa mga susunod na araw, haharapin ng Monteverde Group ang sunod-sunod na hamon. Tahimik ang gabi sa ospital. Si Alexander ay nakaupo sa tabi ni Liam habang naglalaro ang bata ng maliit na laruan. Ngunit sa isip ni Alex, may mas mabigat na iniisip. Isang tanong na matagal niya nang gustong sagutin. Hindi ko pwedeng basta maniwala lang sa kutob o pakiramdam. Bulong niya sa sarili. Tumawag siya sa isang medical laboratory na kilala sa pagiging eksakto sa DNA tests. Ipinatest niya si Liam at humingi ng confidential na resulta upang walang makaalam hanggang hindi siya handa. Ang bawat sandali ng paghihintay ay puno ng kaba at tensyon. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Kung totoo nga, lahat ay magbabago sa sandaling malaman ang resulta. Habang hinihintay, nakatingin si Alex sa bata. Napansin niya ang mga mata ni Liam. Ang paraan ng pagkilos at simpleng ngiti na tila nagdadala ng kakaibang init sa puso niya. Para bang bawat galaw ng bata ay may pahiwatig. Ako ay anak mo. Pagdating ng envelope mula sa laboratory, agad itong binuksan ni Alex.
Ang mga mata niya ay naninigas ang makita ang resulta. 100% match. Hindi siya makapaniwala. Ang bata sa harap niya na dati niyang inakala na hindi niya kilala ay totoo. Anak niya pala siya. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Susan Daginotas at Rafaela Carino. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Ikaw, ang anak ko, Liam. Bulong niya. Hawak ang maliit na kamay ng bata. Ang anak ko. Ngunit bago pa tuluyang sumigaw sa kagalakan, napansin niya ang isa pang dokumento mula sa laboratory file. Ito ay lumang medical record ni Isabel na tila matagal nang itinago. Ang nakasulat dito ay nakakagimbal. May record ng aksidente na inakala ng lahat na patay si Isabel. Ngunit may tala rin ng may disgrasya siya sa pamilya at itinago ng ibang tao upang protektahan ang kaniyang buhay. Naniga si Alex. Paano nangyari to? Bulong niya sa sarili. Paano naging patay siya sa lahat ng nakakita sa kanya? Pero buhay pa pala. At may anak na ako. Ramdam niya ang halo ng gulat, saya at tensyon. Ang babaeng dati niyang minahal, inakala niyang nawala sa kanya magpakailanman, ay buhay pa pala. At ang anak nila ay nasa harap niya ngayon. Si Alex ay bumalik sa ICU, hawak ang dokumento. Nakita niya si Isabel na nakahinga, medyo mahina ang kanyang memorya. Ngunit may kakaibang liwanag sa mga mata. Unti-unti ang ilan sa mga alaala niya kay Alex at sa nakaraan ay bumabalik. Alex, mahinang tanong ni Isabel, halatang naguguluhan sa dami nangyayari. Isabel, may kailangan kang malaman. Wika naman ni Alex, dahan-dahang inilapit ang dokumento. Si Liam, anak natin siya. Pero bakit may isang medical record ang nagsasaad na patay ka na? Tumahimik si Isabel sandali. Pinagmamasan ng mga letra sa dokumento. Ramdam niya ang kakaibang damdamin. Kagulat-gulat, takot at pag-asa. Unti-unti, ang ilang alaala niya ay bumabalik. Ang mga sandali kay Alex, ang init ng kanyang pagmamahal, at ang maliit na bata na ngayon ay bahagi na ng kanilang mundo. Anak, bulong niya, hindi pa lubos sa maunawaan ang katotohanan. Po, sagot naman ng bata na tumitingin kay Alex at sa kanyang ina. Mama? Tahimik si Isabel, pinipilit na iproseso ang katotohanan. Ngunit sa mata niya, ramdam niya ang proteksyon at pagmamahal na dumadaloy mula kay Alex. Hindi siya nag-iisa. At ang maliit na bata na parang simbolo ng kanilang nakaraan at ngayon ay nariyan, buo na ang buhay. Sa isip ni Alex, alam niya na ang katotohanan ay magdadala ng maraming pagbabago. Ang twist na ito, na buhay pala si Isabel at anak nila ay nasa harap niya, nagbigay ng bagong simula. Ngunit may tanong pa rin bumabalot sa kanya. Bakit itinago si Isabel? Sino ang gumawa ng desisyong iyon na ituring siyang patay? At para saan? Ramdam niya ang halo ng galit, pag-aalala at determinasyon. Hindi niya hayaang mawala ulit ang pamilya. Kung may kailangang ayusin sa nakaraan, gagawin niya. Ngunit ngayon, buhay sila at siya ang magiging gabay nila sa bagong yugto ng kanilang buhay. Hindi ko hahayaang mawala ulit ang pamilya ko. Bulong niya sa sarili. Hawak ang kamay ni Liam. Kung kinakailangan,
Gagawin ko ang lahat para protektahan sila, kahit na mahirap. Pagkatapos ng ilang araw sa ospital, umuwi si Alexander sa Monteverde Mansion. Hindi para sa gala o opisyal na negosyo, kundi para sa mas malalim na misyon. Hanapin ang buong katotohanan tungkol kay Isabel. Pagpasok sa bahay, sinalubong siya ng tahimik na lobby at mga kasambahay. Ang hangin ay mabango. Halatang bago pa lamang nilinis. Ngunit sa isip ni Alex, mas mahalaga ang bawat detalye ng nakaraan kaysa sa presentableng espasyo. At sa hindi inaasahan may bumisita sa kanya. Para masagot ang mga tanong na gusto niyang malaman, naglakad si Alex patungo sa library, kung saan matagal na siyang nag-iisip ng mga lihim at alaala. At dito pumasok si Griselda, ang dating kasambahay ni Isabel, na ngayon ay tahimik na naglilinis ng lumang kalat. Sir Alex, may ipapakita ako sa'yo. Wika ni Griselda, halatang kinakabahan. Huminto naman si Alex at napatingin sa kanya. Ano yun? Dahan-dahan, iniabot ni Griselda ang isang lumang kahon ng mga dokumento at litrato. Ito ang matagal nang tinago ng pamilya ni Isabel. Mga bagay na dapat malaman mo. Paliwanag niya. Binuksan ni Alex ang kahon at nakita ang lumang sulat, litrato at medical records. Isa sa mga sulat ang nakasulat sa pabalat ng pangalan ni Isabel. Binasa niya ito at unti-unting bumalik sa kanya ang nakaraan. Matagal na ang nakaraan, may aksidente na nangyari kay Isabel. Isang pangyayaring halos ikamatay niya sa lahat ng nakakaalam. Ngunit ang totoo, di naman siya namatay. Tinago siya ng pamilya ni Isabel. Sa tulong ni Griselda at ng ilang malalapit na kakilala upang protektahan siya sa banta ng ama ni Alex at sa iba pang puwersa sa paligid nila. Nakakagambal, ngunit malinaw na bawat hakbang ay ginawa para sa kaligtasan ni Isabel. Sa sulat, mababasa ang takot at trauma na naramdaman ni Isabel. Pinaniwalaan siyang patay upang mailayo sa panganib. At dito nagsimula ang matinding kalungkutan at pagkawala ng alaala. Tahimik si Alex habang pinagmamasa ng litrato ni Isabel. Hawak ang kamay ni Liam. Ramdam niyang damdamin ng babae sa bawat linya ng sulat. Griselda, bakit hindi niyo sinabi to sa akin noon? Tanong niya na halatang naguguluhan at may halo ng galit. Sir Alex, hindi iyan sa inyo nakalaan noon. Ang tanging layunin namin ay protektahan si Isabel. Alam naming delikado ang sitwasyon at hindi mo pa dapat malaman ang buong katotohanan. Paliwanag ni Griselda, halatang nag-aalala. Nanahimik si Alex sandali. Ramdam niya ang bigat ng nakaraang lihim. Ang babaeng minahal niya, inakala niyang nawala, ay hindi pala nawala. Ito ang unang pagkakataon na naintindihan niya ang kabuuan ng pangyayari. Sa isip ni Alex, ramdam niya ang halo ng damdamin. Galit sa mga lihim na itinago, pasasalamat sa proteksyon kay Isabel at determinasyon na hindi niya nahahayaan itong mangyari muli. Hindi ko hahayaang mawala ulit ang pamilya ko. Bulong niya sa sarili. Kailangan kong ayusin ang lahat. Hindi lang para sa negosyo o reputasyon, kundi para sa buhay ni Isabel at Liam. Habang hawak niya ang kamay ni Liam, ramdam niya ang responsibilidad at bigat ng bagong mundo na kanyang haharapin. Ngunit sa kabila ng tensyon at galit sa nakaraan, ramdam niya rin ang pag-asa. May pagkakataon pa silang magsimulang muli at ang bawat hakbang ay magiging para sa pamilya niya. Nagdesisyon si Alex na harapin ang kanyang ama at ang buong Monteverde Mansion sa bagong pananaw. Alam niya na may mga tanong na kailangang sagutin, mga relasyon na kailangang ayusin, at mga lihim na kailangang harapin. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamahalaga sa kanya ngayon ay si Liam at si Isabel. Sa wakas, alam niya na ang buong katotohanan. Ang nakatagong history, ang trauma, at ang dahilan kung bakit itinago si Isabel. At sa wakas, maaari niya nang simulan ang muling pagtatayo ng pamilya sa kabila ng lahat ng komplikasyon at drama sa paligid nila.
Tahimik ang driveway ng Monteverde Mansion habang lumalabas ang limousine. Sa loob ay nakaupo sina Alexander, Isabel at Liam. Ang bata ay hawak ang paborito niyang laruan at bagaman mukhang masaya, ramdam ang kaba sa paligid. "Ready ka na ba, Liam?" Tanong ni Alex sa anak niya. "Opo, Papa," sagot naman ng bata. Mahinhin ngunit may halong excitement. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, alam ni Alex na hindi magiging madali ang darating na eksena. Ito ang unang pagkakataon na dadalhin niya sina Isabel at Liam sa Monteverde Mansion pagkatapos ng lahat ng nangyari. Pagpasok sa grand hallway, sinalubong sila ng malamig na titig ng mga empleyado at ilang kasambahay. Ang chandeliers ay kumikislap at ang sahig ng marmol ay nagre-reflect sa liwanag ng umaga. Ngunit sa puso ni Alex, mas mahalaga ang kanyang misyon kesa sa marangyang paligid. "Papa, kailangan natin maging mahinahon." Bulong niya kay Liam habang dahan-dahang hinahawakan ang maliit na kamay ng bata. Tumigil sila sa harap ng opisina ng ama ni Alex, si Don Lucien Monteverde. Nakaupo ang matandang lalaki sa leather chair, nakataas ang kilay at nakatingin ng mahigpit. Sa tabi niya may ilang board members at legal advisors, handang mag-obserba sa sitwasyon. "Alex," bungad ni Don Lucien na may malamig na tono. "Anong ginagawa mo? Bakit narito ka kasama ang batang yan? At ang babae?" "Papa," panimula ni Alex. Tahimik ngunit may determinasyon sa boses. "Si Isabel at si Liam, ang pamilya ko. At hindi ko hahayaan na sila ay mapahamak o hindi tanggapin. Kaya dinala ko sila dito para maging bahagi ng aming buhay bilang pamilya." Ngunit tumingin si Don Lucien sa babae at bata. Halatang hindi nasisiyahan. Disgrace. Si Isabel ay isang bagay na dapat tinago. At ang batang yun, hindi dapat maging parte ng Monteverde name. Naligas si Alex. Ang mga salita ng ama ay tila palasak sa kanyang utak. Ngunit sa halip na umatras ay tumayo siya, direkta at may tapang. "Kung hindi niyo sila kayang tanggapin, Papa," wika ni Alex at tiningnan ng diretso ang matanda. "Aalis ako. Hindi ko hahayaang masaktan sila at hindi ko hahayaang mawala sila sa buhay ko. Ang pamilya ko ay higit pa sa anumang pangalan o reputasyon." Si Isabel, bagaman natatakot sa tensyon, ay pinilit na huminga ng maayos. Ramdam niya ang proteksyon at determinasyon ni Alex. Tiningnan niya ang kanyang anak na si Liam at nakita ang tiwala sa mga mata ng bata. "Liam, kaya natin to." Mahina ngunit matatag na wika ni Alex sa bata. "Makakaya natin to, Liam. Kasama mo ang iyong mama at ako." Si Liam naman ay mahigpit na humawak sa kamay ni Alex. "Oo, Papa. Kasama kita," sabi niya. May halong tapang at innocence. Ramdam niya ang lakas ng suporta mula sa ama niya, kahit bago pa lang sa sitwasyon. Sa isip ni Alex, alam niya na haharapin na nila ang matinding pagtutol mula sa kanyang ama. At sa lipunan, ngunit ramdam niya rin ang lakas ng kanyang paninindigan. Ang kanyang pamilya, si Isabel at Liam, ay mas mahalaga kaysa sa anumang negosyo, pangalan o opinyon ng iba. "Hindi ko hahayaan na masira ang aming pamilya," bulong niya sa sarili. "Kung kailangan, aalisin ko ang sarili ko mula sa Monteverde Mansion para protektahan sila." Makikita sa paligid ang halong tensyon ng mga board members at empleyado. May ilan na nagulat sa tapang ni Alex. May ilan naman na natakot sa magiging desisyon ng Don Lucien. Ramdam ang bigat ng sitwasyon. Ang paboritong anak ng matanda ay nagtatayo ng bagong pamumuno. Isang pamumuno na may puso at malasakit, ngunit hindi sumuko sa prinsipyo. "Alex, alam mo ang halaga ng pangalan ng Monteverde at hindi mo pwedeng basta ilagay sa panganib ang reputasyon ng pamilya," sabi ng isa sa mga board members.
Halatang sinusubukang protektahan ng interes ng matanda. Ang reputasyon na hindi na mas mahalaga kesa sa buhay at kaligayahan ng pamilya ko. Sagot ni Alex, matatag at may dignidad. Tumigil si Alex sa gitna ng sala. Tiningnan sina Isabel at Liam. Ramdam niyang bigat ang sitwasyon. Ngunit ramdam din niya ang lakas ng paninindigan. Alam niya sa puntong ito, may dalawang landas. Tanggapin ang pagtutol ng kanyang ama at magpatuloy sa lumang mundo. O ipaglaban ang pamilya na mahalaga sa kanya. Kahit pa kailangan niyang lisanin ang Monteverde Mansion. Si Don Lucia naman ay tahimik. Halatang nag-iisip sa tapang ng anak. Ngunit sa mata ni Alex, malinaw. Hindi siya aalis sa tabi ng kanyang pamilya. Hindi kayang tanggapin ni Celine ang pangyayari. Ang headline sa mga tabloid at social media ay matalim sa kanya. Naiwang bride, billionaire Alex Monteverde, iniwan sa altar. Sa loob ng kanyang mamahaling suite sa high-rise hotel, pinikit niya ang mata at hinipan ng baso ng malamig na champagne. Ang galit at pride niya ay nag-alam. Halos sumabog sa dibdib niya. Walang Monteverde na makakatakas sa akin. Bulyo niya. Matinding determinasyon sa tinik. Kung kinakailangan, sisirain ko ang lahat ng bagay na mahal nila. Ang pangalan, negosyo, at reputasyon. Tumawag siya sa isang loyal board members at media contacts. Kailangan kong malaman lahat ng tungkol kay Alex at sa bagong pamilya niya. Lahat ng detalye, lahat ng kilos niya, lahat ng negosyo niya. Dapat nasa harap ko. Utos niya na walang halong pagkaaninlangan. Sa kabilang dako, si Alex naman ay abala sa Monteverde Mansion. Sinusubukang ayusin ang relasyon niya kay Isabel at Liam. Hindi niya alam ang paparating na bagyo na dala ni Celine. Ako si Celine at hindi ako basta susuko. Wika niya sa sarili na halatang nag-aalala ngunit may kalmadong tindig. Kailangan nating maging handa. Sa susunod na araw, ang press ay abala sa paghahanap ng mga litrato at impormasyon. Mga paparazzi ang sumunod kay Alex, pati na rin sa mga hospital visits, meeting sa mansyon at kahit sa mga simpleng lakad nila sa parke kasama si Liam. Ngunit sa kabila ng lahat, may twist. Habang iniimbestigahan ni Celine ang kanyang lehitimong kumpanya laban kay Alex, may ilang ebidensya na lumalabas. Mga resibo, kontrata, at email threads na nagpapakita ng kickback at bribery sa kanya mismo. Ang kasal na ipinagpaliban na isa ring senyales ng kanyang sariling manipulasyon. Siya ang nakikinabang sa ilang proyekto sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan ni Alex at ng Monteverde Group. Si Celine ay nagpakita sa isa sa mga board meetings ng Monteverde Group. May hawak na mga dokumento at laptop. Hindi niyo ba nakikita? Si Alex ay hindi tapat. Siya ay may lihim na agenda. Wika niya at halatang galit at may plano. Ngunit isa sa mga board members, matagal nang may alam sa mga dealings ni Celine, ay tumayo at sinabing, Celine, bago mo sisihin si Alex, tingnan mo ang sariling records mo. Ang lahat ng kickback sa kasal at proyekto, ikaw ang nakikinabang. Napayo ko si Celine, pero hindi tuluyang natalo ang galit. Ramdam pa rin ang init ng kanyang pride at ang pakiramdam ng pagkakahiya ay nagpalala lang sa kanyang determinasyon. Sa silid ng hotel nakaupo si Celine, pinagmamasa ng mga larawan ng bata at ni Isabel sa social media. Ramdam niya ang sama ng loob. Si Alex na noon ay iniwan siya sa altar, ngayon ay nagpapakita ng katatagan at pagmamahal sa bago niyang pamilya. Bakit siya? Parang mas malakas at mas matagumpay sa kabila ng lahat. Bulong niya sa sarili. Halatang galit at naiinggit. Ako na dapat ang nagwagi. Pero siya pa rin ang nakaupo sa trono ng puso niya at sa mata ng publiko. Ngunit sa likod ng galit, may simula ng planong mas maingat at mas manipulative. Hindi siya magpapaapekto sa lumalalang tensyon sa press. Gagamitin niya ito.
Gagamitin ng board at gagawin ng lahat upang pilitin si Alex na makialam sa kanya. Sa labas, ang press ay nagbabalita. Alex Monteverde with mystery child, billionaire scandal unfolds. Mga litrato ni Liam at ni Isabel habang naglalakad sa parke ay nag-viral. Ang mga komentaryo sa social media ay puno ng speculation. May halong galit at simpatya. Ngunit sa kaguluhan, si Alex ay nananatiling composed. Alam niya na may malalim na plano si Celine, ngunit hindi niya hahayaan na sirain ang pamilya niya. Hindi ako aatras. Hindi siya makakagawa ng kahit ano laban sa atin. Wika niya sa sarili. Tiningnan ng anak at si Isabel na nakangiti sa kanya. Tahimik ang ICU ng Monteverde Hospital. Ang amoy ng disinfectant at malamig na hangin mula sa aircon ay tila pumapalibot sa kanila. Nakatabi si Alexander kay Isabel. Hawak ang kamay niya habang pinagmamasa ng batang si Liam na tahimik namang naglalaro sa maliit na chair sa tabi. Malakas ka na naman, Isabel, wika ni Alex. Halatang nag-aalala ngunit may halong pagpupuri. Malapit ang matapos ang operasyon mo. Kaya mo ito. Ngunit si Isabel, bagaman nakangiti, ay may halong takot sa kanyang mga mata. Alam niya na hindi lamang pisikal na operasyon ang kailangan niya, kundi pati emosyonal at mental na healing. Si Liam ay nakatingin sa kanyang ina at ama. Hindi alam kung gaanong kalalim ang kanilang pinagdadaanan. Ngunit sa mga mata ni Alex, ramdam niya ang pangangailangan na maging malinaw ang lahat ng damdamin. Alex, mahinang tinig ni Isabel. Medyo mahina dahil sa recovery, ngunit may tapang sa kanyang pananalita. Kung gusto mong bumalik kay Celine, okay lang. Hindi mo naman ako obligasyon. Pero sana, maging ama ka kay Liam. Siya ang pinakamahalaga sa buhay natin ngayon. Nanahimik si Alex. Pinagmasdan ang mukha ni Isabel. Ang damdamin niya ay naghalo. Pag-aalala, galit sa nakaraan. At higit sa lahat, pagmamahal. Hindi niya kayang isipin ang kahit isang sandali na mawala ang babaeng ito sa tabi niya. Ikaw ang gusto kong balikan. Sagot niya. Tahimik, ngunit may bigat sa bawat salita. Pinisil niya ang kamay ni Isabel. Ramdam ang init ng kamay ng babae sa kanya. Hindi ako pupunta sa kahit saan pa. At hindi kita iiwan. Ikaw ang pamilya ko. At si Liam, ang anak ko. Ito ang mahalaga ngayon. Tahimik si Isabel. Pinipilit iproseso ang katotohanan. Ang mga alaala at takot ay unti-unti nawawala. Pinalitan ng isang bagong simula. Ang halik na ipinakita ni Alex sa kanyang noo ay hindi lamang simbolo ng pagmamahal. Ito rin ay tanda ng pagpapatawad. Hindi lamang sa nakaraan kundi pati sa mga pagkukulang ng bawat isa. Si Liam na nakakita sa sandali ay ngumiti. Tama po kayo, Papa. Siya po ang mama ko at mahal natin siya. Ang simple ngunit matibay na salita ng bata ay nagbigay ng lakas kay Isabel. Sa kauna-unahang pagkakataon simula nang bumangon siya mula sa trauma, naramdaman niya na may pag-asa. Isang pamilya na handang bumuo ng bagong buhay, kasama siya at sa anak nila. Salamat, Alex. Mahinang sabi ni Isabel. Medyo napaluha ngunit may ngiti sa labi. Salamat sa lahat. Sa pagtanggap sa akin at sa bata. Walang anuman. Sagot naman ni Alex. Kayo ang pamilya ko. Hindi ko hahayaang masira ang kahit ano sa kanila. Sa isip ni Alex, ramdam niya ang bigat ng nakaraang taon. Ang aksidente, ang lihim, ang mga galit, at ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa puntong ito, malinaw na ang tunay na kayamanan ay hindi pera, negosyo o reputasyon. Ang kayamanan niya ay si Isabel at si Liam. Ang pamilya na sa wakas ay buo, kahit may sakit at hadlang pa sa nakaraan. Hindi ko kailangan ng kahit ano pang material. Bulong niya sa sarili. Basta't sila ay ligtas at masaya. Sapat na. Habang nagtatapos ang araw, si Alex ay patuloy na nakatabi kay Isabel at Liam.
Pinapawi ang takot at pangamba. Alam niya na marami pang hamon ang darating. Maagang dumating ang mga magulang at guro sa school gym ng St. Michael's International School para sa taunang school event. Ang lugar ay puno ng mga mag-aaral, magulang at ilang miyembro ng press na nakatutok sa espesyal na pagkakataon ng mga batang achievers. Si Liam nakaayos ang uniforme sa school, may hawak na maliit na bouquet ng bulaklak. Bagaman excited, halatang may halong kaba sa dibdib niya. Dahil bukod sa kanyang performance bilang bahagi ng program, alam niya na naroon din si Celine. Pagpasok ni Celine sa gym, agad siyang napansin ng marami. Ang kanyang high-end outfit at confident na tindig ay kaakibat ng titig ng galit. Hindi niya maitago ang intensyon. Ipahiya si Liam at subukang sirain ang imahe ng pamilya Monteverde. Nakatingin siya kay Liam habang papalapit siya sa entablado. Nakangiti, ngunit may halong panlilin lang. Aba, mukhang handa na ang batang ito para sa eksibisyon. Wika niya sa sarili. Ngunit hindi alam ni Celine na may ibang plano si Liam. Isang plano ng tapang at prinsipyong natutunan mula sa kanyang ama at ina. Habang inaayos ng MC ang programa, dumating na ang oras ni Liam para sa kanyang bahagi. Tumayo siya sa entablado, tumingin sa harap, huminga ng malalim. Ramdam niya ang tensyon, ngunit ramdam rin niya ang pagmamahal at suporta ng kanyang mga magulang. Magandang umaga po sa lahat. Panimula ni Liam. Tahimik ngunit malinaw ang boses. Ramdam ng audience ang confidence ng bata. Biglang lumingon siya kay Celine na nakatayo sa gilid. May nakapikit na lips at galit sa mata, ngunit hindi siya natakot. Gusto ko lang pong sabihin, wika ni Liam, na hindi ko kailangan ng yaman para mahalin ang tatay ko. Proud ako sa nanay kong nurse. Tahimik ang gym sa sandaling iyon. Ang simpleng ngunit matibay na pahayag ng bata ay nagbigay ng impact sa lahat. Magulang, guro, at maging ang press. Ramdam ang bigat ng salita. Isang bata, bagaman inosente, ay may prinsipyo tapang na ipagtanggol ang kanyang pamilya. Ngunit ang pinakamahalaga, si Celine ay napahiya. Ang mga mata niya ay lumaki, halatang hindi niya inaasahan ang tapang ni Liam. Ang mga reporter ay agad na nag-click ng litrato at nag-record ng video, na agad namang nag-viral sa social media. Sa loob ng ilang oras, ang video ni Liam ay kumalat sa mga news portals at social media platforms. Ang caption, "Little Hero, Liam Monteverde stands up for his family." Ang mga komento ay puno ng paghanga. Anak ng tunay na bayani. Inspirasyon ng batang ito. Hindi kailangan ng pera para sa pagmamahal at respeto. Si Alex at Isabel na naroon sa likod ng entablado ay ngumiti. Ramdam nila ang pride at saya. Ang kanilang anak sa murang edad ay nagpapakita ng tapang at prinsipyo. Pagkatapos ng speech, niyakap ni Alex si Liam. "Napakagaling mo anak. Proud na proud ako sa'yo." Wika niya at halatang may luhang hindi may kakaila sa mata. Si Isabel naman ay niyakap ang anak. Halatang emosyonal. "Alam kong kaya mo yan, Liam. Pinakita mo ang tapang at pagmamahal. Salamat sa pagiging mabuting bata." Sabi niya at nagbubunyi sa simpleng tagumpay ng anak. Sa isip ni Alex, ramdam niya ang bigat at halaga ng moment na iyon. Ang maliit na bata na dati tahimik at inosente, ngayon ay simbolo na ng prinsipyo, pagmamahal at tapang. Alam niya na kahit gaano kakomplikado ang mundo, ang pamilya ay hindi matitinag sa integridad at pagmamahal. Si Liam, siyang tunay na inspirasyon. Bulong ni Alex sa sarili. Hindi pera, hindi negosyo, kundi puso ang nagtuturo ng tama at tapang sa buhay. Ang maliit na batang si Liam ay nagbigay ng leksyon sa lahat. Tahimik ang opisina ni Don Lucien Monteverde sa umaga. Ang bintana ay bukas at ang liwanag ng araw ay pumapasok sa marangyang kwarto. Sa loob nakaupo ang matanda sa kanyang leather chair. Nag-iisip ng matagal,
Ang nakaraang pangyayari sa school event ni Liam nang makita sa social media ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang tapang ng bata, ang katatagan ni Alex at ang pagmamahal na ipinakita nila sa isa't isa. Hindi ko ito maikakaila. Bulong niya sa sarili. Halatang may pag-aalinlangan sa una, ngunit unti-unting humihina ang kanyang pride. Ang pamilya ay higit pa sa pangalan at negosyo. Siguro, may mali ako sa pagtutol sa kanila. Tinawag niya si Liam sa opisina at ang bata ay agad na dumating, hawak ang maliit na backpack. Medyo nag-aalangan, ngunit excited. Liam, panimula ni Don Lucian at sa unang pagkakataon may kakaibang init ang tinig niya. Lumapit ka rito. Tumayo si Liam sa harap ng matanda, natutulala sa biglaang pagtawag. Alam mo bata, sabi ni Don Lucian, tumitig sa mata ni Liam. Ang ginawa mo sa school event, ipinakita mo sa lahat ng tao ang katotohanan at tapang. At sa pamamagitan ng tapang mo, naisip ko, dapat ko ring itama ang aking pagkukulang bilang lolo. Mula sa drawer, inilabas si Don Lucian ang isang maliit na kahon. Binuo niya ang medalya at sa loob ay isang dokumento ng trust fund. Ito, para sa'yo Liam. Medalya, nagsisimbolo na ikaw ay isang Monteverde at bilang pagkilala sa tapang at prinsipyo mo. At ito, isang maliit na tulong para sa kinabukasan mo. Wika niya na iniabot ang medalya at dokumento sa bata. Si Liam naman ay huminto sa paghinga sandali. Hindi siya makapaniwala sa eksena. Lolo, akin po ito? Tanong niya na halos napaluha sa kaligayahan. Oo, apo. Sagot naman ni Don Lucian nang umingiti. Apo ko ito. At hindi lamang sa pangalan, kundi sa puso. Mahalaga sa akin na malaman mo, Liam, na ikaw at ang iyong pamilya ay bahagi ng Monteverde sa tamang paraan, may dangal at integridad. Sa kabilang dako, si Alex at Isabel ay naroroon sa opisina. Nakangiti silang pinagmamasa ng eksena ng kanilang anak at ni Don Lucien. Ang tensyon ng nakaraang taon ay unti-unting nawawala at sa halip may bagong simula. Napaka-proud ko kay Liam, wika ni Alex. Mahina ngunit puno ng pagmamahal. Ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng tapang at pagmamahal. Si Isabel naman ay niyakap ang anak. Talaga Liam, napakagaling mo. Ipinakita mo sa lahat pati sa lolo mo ang pagmamahal at respeto na dapat sa pamilya. Proud ako sa'yo. Sa loob ng opisina, nagmuni-muni si Don Lucien. Ramdam niya ang bigat ng mga nakaraang pagkukulang. Ang pagtutol sa relasyon ni Alex at Isabel, ang pagdududa sa kakayahan ng bata. Ngunit ngayon, nakikita niya ang resulta. Isang pamilya na pinagsama-sama ng pagmamahal at prinsipyo, hindi pera o impluensya. Napakabuti ng pamilyang ito, bulong niya sa sarili. At sa wakas, naiintindihan ko na, hindi sapat ang pangalan o yaman. Ang pagmamahal, tapang at pagkakaisa ang pinakamahalaga. Humarap si Don Lucien kay Alex at Isabel. Alex, Isabel, tama kayo. Ang pamilya hindi lamang tungkol sa pangalan o negosyo. Ang tunay na yaman ay nasa pagmamahal ninyo at sa bata. Tinanggap ko na kayo sa Monteverde, hindi bilang disgrasya, kundi bilang pamilya. Si Alex ay ngumiti, ramdam ang labis na ginhawa. Salamat po, Papa. Alam namin na hindi madali ang lahat. Pero ipinakita ninyo sa amin ang tamang halimbawa na kahit may pagkakamali, pwede itong itama. Si Isabel ay humarap din. Tahimik ngunit may halong emosyon. Salamat, Don Lucien. Salamat sa pagkakataon at sa pagtanggap sa amin. Sa unang pagkakataon mula ng maraming taon, ang Monteverde Mansion ay puno ng tunay na pag-asa at pagkakaisa. Si Liam, ngayon ay may medalya trust fund, nakatayo bilang simbolo ng tapang at prinsipyo. Si Alex at Isabel muling magkasama,
Handa nang bumuo ng bagong buhay sa ilalim ng pagbibigay respeto ng pamilya. Ang ospital ay puno ng liwanag mula sa mga ilaw at cameras na handang kuhanan ng espesyal na gabi. Hindi pangkaraniwan ng okasyon. Hindi ito ordinaryong press event, kundi isang gabi ng pasasalamat, pagpapakita ng tapang at muling panliligaw. Si Alex ay abala sa paghahanda kasama ang mga staff, pamilya at ilang piling media contacts. Alam niyang mahirap ang lahat ng nakaraan. Ang naiwan sa altar, ang kontrobersya at ang galit ni Celine. Ngunit ngayon, isa lamang ang mahalaga, si Isabel. Si Isabel nakasuot ng simpleng puting gown at nakaupo sa isang wheelchair. Medyo nag-aalangan. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Pero ramdam niya ang excitement ng mga staff at ang kakaibang tensyon sa paligid. Alex, ano ba talagang plano mo? Tanong niya at bahagyang napapailing ngunit may ngiti sa labi. Makikita mo rin lahat, Isabel. Sagot ni Alex, hawak ang kanyang kamay. Ngayon gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kitang kamahal at kung gaano kahalaga ang pamilya natin. Sa gitna ng maliit na stage sa ospital, naglaan si Alex ng oras para sa lahat. Humarap siya kay Isabel, tumayo sa harap niya at tiningnan ng mata ng babae. Ang katahimikan ay tumahimik sa paligid. Ang lahat ay nakatuon sa kanila. Lumuhod si Alex, hindi dahil sa napilitang senaryo, kundi bilang simbolo ng kanyang taos-pusong panliligaw. Ang mga staff at media ay tahimik. Ramdam ang bigat ng sandali. Nakakahiyaman sa nakaraan. At alam kong naiwan kita sa isang mahirap na sitwasyon. Simula ni Alex, halatang may halong emosyon. Ngunit ngayon ay narito ako. Hindi lamang bilang iyong kasintahan kundi bilang tao na handang ipaglaban ka at ang anak natin. Tumigil sandali si Alex, huminga ng malalim at muling tumingin kay Isabel. Hindi ko man natuloy ang kasal noon. Uwikaan niya na tahimik ngunit may bigat sa bawat salita. Pero ngayon, gusto ko sanang ituloy. Pero sa tamang babae. At ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa bawat yugto ng buhay ko. Ang mga staff, pamilya at media na nakapaligid ay biglang nagpalakpakan. Ang ilan ay may luha sa mata. Ramdam ang emosyonal na tagumpay ng isang lalaki na hindi natatakot ipakita ang kanyang pagmamahal. Si Isabel ay napaluha sa sandaling iyon. Ang kanyang dibdib ay puno ng halo-halong emosyon, pagkagulat, kaligayahan at labis na pagmamahal. Tumayo siya sa wheelchair. Niyakap ang kamay ni Alex at mahina ngunit malinaw na wika. Alex, salamat. Sa wakas naramdaman ko ang tunay na pagmamahal at pagtanggap mo. Hindi lang sa akin, kundi pati kay Liam. Si Liam naman na nakatayo sa tabi ay ngumiti at niyakap ang ina. Tama po si Papa. Ngayon po masaya tayo bilang pamilya. Wika niya na halatang proud at masaya. Ang media ay patuloy na kumukuha ng litrato at video. Ngunit hindi na mahalaga kung sino ang susunod na headline. Ang tunay na balita ay ang tagumpay ng pamilya Monteverde. Ang pagmamahal na muling nagtagumpay sa gitna ng kontrobersya at intriga. Ang mga staff naman na naging success sa lahat ng pangyayari mula sa hospital visit hanggang sa viral school moment ay nagbigay ng palakpakan at malugod ng ngiti. Ramdam nila ang pagkakaisa at tagumpay, hindi lamang sa negosyo kundi sa puso ng bawat isa. Sa isip ni Alex, ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Ngunit higit pa rito ramdam niya ang ginhawa at saya. Ang lahat ng problema, intriga at kontrobersya ay tila napawi sa sandaling iyon. Isabel, ikaw at si Liam, kayo ang pinakamahalaga sa akin. Bulong niya sa sarili habang niyayakap ang dalawa. Ang lahat ng nakaraan ay bahagi ng kwento natin. Pero ngayon, handa na tayong bumuo ng bagong simula. Isang pamilya na walang makakatalo. Sa huling eksena ng gabi, si Alex ay nananatiling nakaluhod. Hawak ang kamay ni Isabel sa harap ng lahat. Ang camera flashes ay patuloy na nag-click at ang mga staff ay nagbalakbakan.
Sa labas ng ospital, may mga balita at komentaryo sa social media. Alex Monteverde, muling naniligaw sa tamang babae. Pamilya at pagmamahal ang tunay na yaman. Isang taon na nakalipas mula sa gabi ng muling paniligaw, ang araw ay maliwanag at ang simbahan na dati puno ng abalang press at galit ng media, ngayon ay puno ng saya at pag-asa. Ang mga bulaklak ay sariwa, ang mga kandila ay nakasindi sa altar at ang hangin ay may dalang bango ng bagong simula. Si Alexander Monteverde nakaayos sa kanyang barong Tagalog, nakatayo sa harap ng altar, hawak ang kamay ni Isabel. Ang kanyang puso ay puno ng halakhak at tuwa. Sa likod niya ay si Liam nakasuot ng maliit na suit, handang maging ring bearer. Ang batang-batang naging simbolo ng tapang at prinsipyo sa nakaraang taon. Ang mga bisita ay tahimik ngunit masaya, nakatingin sa mga pangunahing tauhan ng kasal. Ang Monteverde Mansion staff, pamilya at piling kaibigan ay naroon upang saksi sa bagong yugto ng buhay ni na Alex at Isabel. Handa na ba kayo? Tanong ng pare. Oo, sagot naman ni Alex at Isabel ng sabay. May ngiti sa labi at halatang may halong kaba at excitement. Habang isinusumpa nila ang kanilang pagmamahalan, ramdam ni Alex ang bigat ng nakaraan. Ang kasal na naudlot, ang kontrobersya, at ang lahat ng intriga. Ngunit ngayon ang bawat salita ay totoo. Bawat pangako ay mula sa puso. Si Liam hawak ang singsing ay lumapit sa altar. Matyaga niyang inabot ang maliit na velvet box kay Alex. Para po kay Papa. Wika niya na may ngiti at kislap sa mata. Si Alex ay tumanggap ng singsing at sa maliit ngunit makahulugang eksena na ipakita ang tatlong taong magkakaugnay. Ama, ina at anak. Ang pamilya na dati naghiwalay ng kapalaran, ngayon ay buo na at mas matatag kesa dati. Pagkatapos ng seremonya, habang nakatayo sa labas ng simbahan, tiningnan ni Alex ang puntod ng ina ni Isabel na matagal nang naiwang alaala sa kanilang buhay. Salamat po. Wika niya at mahina ngunit puno ng damdamin. Salamat sa pagbabalik ng pamilya ko. Si Isabel ay ngumiti at niyakap siya. Ramdam ang init ng pagmamahal na sa wakas ay kompleto. Pagkatapos ng kasal, sumakay sila sa helicopter na handa nang dalhin sila sa isang island resort para sa kanilang honeymoon. Si Liam ay nakaupo sa tabi ng mga magulang, halatang excited at masaya sa bagong simula. Habang umaangat ang helicopter sa himpapawid, ang Monteverde Santos families ay nakatingin sa malayong dagat at isla. Ramdam ang bagong simula. Ang hangin ay malaya, tulad ng kanilang puso, walang takot, puno ng pagmamahal at handang harapin ang kahit anong pagsubok na darating. Sa loob ng helicopter, si Alex ay tumingin kay Isabel at kay Liam. Ang lahat ng nakaraan, ang kasal na naudlot, ang kontrobersya sa media, ang mga intriga, at ang takot na mawala ang pamilya ay tila naglaho. Ang natira ay isang pamilyang pinagtagpo ng isang tawag, binuo ng pagmamahal at kapatawaran. Handa ka na ba, Liam? Tanong ni Alex, habang niyayakap ang anak sa isang side hug. Opo, Papa. Masaya po ko. Sagot ni Liam at ang kanyang tawa ay pumuno sa maliit na cabin ng helicopter. Si Isabel naman ay niyakap ang asawa at anak. Ramdam ang kabuoang ginhawa at pagmamahal. Ito ang simula ng totoong buhay natin. Wika niya at halatang emosyonal ngunit masaya. Habang patungo sila sa isla, ang tanawin sa labas ay isang tanawing perpekto. Asul na dagat, puting buhangin at araw na sumisikat sa bagong simula. Ang pamilya Monteverde Santos ay buo na, pinagsama ng tawag, pinatatag ng pagmamahal at binuo ng kapatawaran. Sa huling eksena, ramdam ng lahat ang kahalagahan ng pamilya, pagmamahal at mga pagkakataong binigyan sila ng tadhana upang muling magsama. Isang taon lang, ngunit sapat na upang baguhin ang lahat, mula sa kasal na naudlot hanggang sa kasal na puno ng pagmamahal at pangako. Kung bago ka
ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!